Okay. So sa video ito mga kaibigan, pag-uusapan natin yung mga BIR documents na kakailanganin natin para makasahod tayo as Lazada affiliate. Kasi ngayon, compulsory na yan mga kaibigan. Required na talaga na kapag affiliate ka sa Lazada, dapat meron kang BIR documents and dapat you are BIR registered para walang hassle sa payout. Okay? Pag-uusapan natin yan ngayon na na-experience ko and na-experience na natin ma-approve. So, dito ko na lang sa computer i-open mga kaibigan. Iba kasi ang view ng cellphone at sa computer. So, dito sa ating computer i-open ko yung Lazada Affiliate Program or adsense.lazada.com.ph. Dito nyo mamamonitor mga kaibigan yung inyong account as Lazada Affiliate. Alright? So, dito, sample sa atin mga kaibigan, yung na-approve na. Okay? And ipapakita ko sa inyo yung mga documents. Dito tayo sa may account. And dito tayo sa may info. Kasi, ito kailangan ma-approve mga kaibigan, no? Kailangan approved ito. Kikita nyo yan sa inyong mga cellphones. So, itong marketing place, ito yung mabilis lang mga kaibigan. Mabilis lang ma-approve to. Alright? And dito tayo sa may info. Sa may sa cellphone kasi ito yung tinatawag nating hindi marketing info eh. Basta parang account information. Okay? And dito tayo sa baba. Sa BIR tayo. Yan, dito yon mga kaibigan. Siyempre, ang nakalagay dito sa atin, are you BIR registered? Ang nilagay natin, yes. Kasi nga, ang ginamit natin dito mga kaibigan na supporting document, which is yung Form 2303 at saka yung ating VAT registration or parang receipt. Okay? So, are you VAT registered? Siyempre, no. Kasi non-VAT po yung resibo. Kung mamaya papakita ko sa inyo yung sample ng resibo na ginamit natin. Tax identification number, kakailanganin nyo yan, siyempre. Okay? TIN ID. And VIR and VAT registration. So, dalawang document yung in-upload natin. Yung ating Form 2303 or BIR registration. At meron pa isa dito. I-download ko na lang siya mga kaibigan. Download na lang natin para makita ninyo. So, ito yon. Ito yung Form 2303. Makukuha nyo ninyo ito sa BIR mismo mga kaibigan once you apply for a certificate of registration para sa inyong business. Ito kasi nagkataon na si Teacher Kevin PH po ay merong business. Meron po tayong repair shop. Okay? And nagkataon na yung pangalan ng repair shop natin ay Clint Adams Computer Repair Services. And syempre, tayo yung taxpayer, nakapangalan sa atin yan. Yung mismo personal name natin nandito. Okay? So, ito yung ginamit natin. Nandyan mismo yung pangalan ko. Okay? So, ito yung kailangan na document. Form 2303 or Certificate of Registration. Alright? Then, susunod pa na kakailanganin natin. If you want to file this, mga kaibigan, yun lang, kailangan yung gumastos dito ng registration ng para sa resibo. Resibo, mahal. Kaya kung 10K, or kung alam mong, for example, regular kang sumasahod sa Lazada, yung medyo malaki-laki ang kinikita mo, go. Kakailanganin mo yan. Pero kung alam mong 5K, 10K. Naku po, baka yon kulang pa para lang dito sa magagastos mo. Okay? Pero this is not to discourage you. Just go pa rin kung gusto ninyo. Decision will be yours. Sa akin kasi, yung sahod ko dito na kinuha ko, kung bakit ko ginamit yan, at least meron na kasi sa akin yan, no? Maabot kasi ng 70,000 yon. And luckily, we're just waiting for it. Balikan natin. Ano pa ba yung isang in-upload natin? Dito. Yan. Download ko. Ito yung sample naman ng aking resibo. Yan. Ito yung sample ng aking resibo.
So, Clean Adams Computer Repair Services, meron dito yung invoice number, yung pangalan ko, which is very important para sa kanila na makita. Dapat tugma yung pangalan mo as affiliate at yung pangalan dito sa iyong resibo. Non-VAT, syempre. Okay? Official receipt. Yan. Authorized representative. Ganyan yung sample ng aking resibo. So, ito, yung mga kakailangan ninyong i-upload, mga kaibigan, kapag kayo ay LAZ affiliate, ito yung mga BIR documents na kakailanganin. Yun lang. Thank you for watching.